Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is another blessings na naman kasi merong nagpunta dito na maaga pa, siguro mga 5:30 pa lang mga kaprobinsya nagpunta na dito, EM, na magpapabulog ng inahin niya mga kaprobinsya. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo yung inahin na bubulugan ng aming barako na si Bori. So ayan mga kaprobinsya, tapos na sang magbulog. Ayan, nalipat ko lang dito yung yung barako na ito kasi doon yan, no. Yan. So ayan, ngayon dito na siya. So hindi na maputik yung dito yung kanyang nilalagyan. Yan. So yan mga kaprobinsya, ito yung inahin na ito is ito yung pinapalagaan ni Tito. Ayan. Kapag magpapabulog sila, pupunta talaga sila dito kung malapit. Tapos dito na lang sila nagpapabulog. So ito, isa ito sa pinapaalagaan ni Tito. Nung kinuhaan namin nung isang buwan na yata, hindi pa, mga 3 weeks yata. So ito na yung inahin na yun. Ayan yung nagpunta kami doon sa sa bukid na merong maraming punong kahoy ba doon. So yan siya. Yan yung inahin na yun. So yun yung mga anak niya. So ngayon nagpapabulog. Dito na dinala para dito na lang magpapabulog. Tapos yung yung pambayad ng ng binubulugan is dito na lang mapunta kay Tito. So yan. So yan mga probinsya, malaki rin yung kasi ito is hindi na ito pure na native. So meron na siyang crossbreed sa sa hyper na baboy. So ayan. Maganda talaga yung yung katawan niya ngayon kasi maganda doon sa sa bukid dito, pero mas bukid pa gid doon sa so meron talaga doong mga mga yung kinakain nito mga kaprobinsya is mga taro talaga. Yan, dahon ng saging, yan. Minsan nilalagyan din nila ng ipa ng palay at mais. So ayan, nung nagbulog doon sa sa barako is matapang. Lumalaban talaga. Kasi yung doon kasi sila nakakagagala lang. So ngayon nilalagyan ng tali kasi dito maraming mga kabahayan at baka saan pumunta. So ayan. So mamaya kukunin na ito ng may-ari ng nag-aalaga. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, tapos na silang kumain. Ayan. Ayan. So bago ko lang sila natapos na injekan itong vitamins na ito. So ang vitamins na ito mga kaprobinsya is Bilamil ito. Ito yung pampagana sila kumain at mabilis sila lumaki. Ayan. So mga kaprobinsya, siguro mga 1 buwan at malapit na sila mag2 buwan. So yan, ganyan na yung kanilang katawan, is maliit pa. Para sa akin maliit, pero yung nagpunta dito nabibili malaki na daw. Pero para sa akin maliit pa rin sila kasi hindi sila masyadong na-inchikan nung hindi sila masyadong ni Tito na, although na-inchikan sila ng ng Jitran, pero yung Bilamil mga kaprobinsya is hindi sila na-inchikan nung isang so sayang lang din, hindi sila masyadong lumaki. So kasi yung Jitran na yun is para din yun sa anemia, para hindi sila masyadong magka-anemia at hindi sila matamlay. Pero yung Bilamil mga kaprobinsya is yan yung tawag dito, yung lakas sila kumain at mabilis lumaki yung kanilang katawan. So yan, pabayaan, hindi na injekan ng ng pampalaki na na inject. Kasi itong mga mga kahit crossbreed na sila mga kaprobinsya sa
kahit crossbreed na yung kanilang ama, yung kanilang ama is hyper na, tapos yung kanilang ina is crossbreed na rin yun sa hyper na baboy, kailangan din talaga nilang injectan kasi yung mga ganitong mga baboy, kapag mo lang mga kaprobinsya is itawag dito, pabayaan mo lang na lumaki lang sila ng normal na walang inject, hindi talaga sila lalaki. So yan talaga kasi meron na silang 75% na hyper sila. Kasi yung kanilang ina is crossbreed na rin, tapos yung ama nila is pure na hyper. So 75% na ang pagka-hyper nila, tapos 25% na lang yung may dugo silang native. So kailangan talaga nilang injectan. So ayan bago silang lipat dito, ayan. Nagtatain naman. So kailangan injectan na rin ng siguro yun yung yun yung isang or yung maliit. Iwan ko lang. So babantayan natin kung saan yung tingnan natin kung saan yung nagtatai. So kailangan talaga mga probinsya kapag yan magtatai ng ganyan, is kailangan talaga lagyan ng gamot. So kapag hindi mo nilagyan ng gamot, may tendency talaga na mapapayat at may tendency na mamamatay. So kailangan talaga na yung mga mag-alaga kita ng mga baboy, hindi lang napakainin natin, linisin. So kailangan talaga na obserbahan din natin yung kanilang pagkain, o kung masigla sila kumain, at kung okay din yung kanilang katawan or yung kanilang itsura is kung matamlay is meron silang sakit na na dinadala niyan. So kailangan talaga ng inject kasi dahil ngayon sa pabago-bago ng klima. Yan. So yan. Pati yung isa na yun injectan ko din para mabilis din siyang lumaki. Yan. Ito yung isa nga to, hindi pa natatapos kumain. Kanina ko pa yan nilagyan ng ng pagkain. Hanggang ngayon kumakain pa rin yan. Dik-dik. So ayan mga kaprobinsya, maaga pa dito nagpunta yung nagpapabulog na yon, at blessings na din mga kaprobinsya kahit papaano, kasi mag-iintay na tayo ng 114 days to 110 days mga anak na yon. Tapos mag-antay tayo ng kalahating buwan. Siguro mga dyan mga kaprobinsya sa 4.5 na kasi ibubuntis niya pa, tapos iwawalay. So mga 4 na buwan at kalahati. So kukuha naman tayo ng bagong biik. Sana mabuo yung kanyang yung biik na yon sa inahin. At isa din yung mga kaprobinsya blessings, kasi yung doon is kukuha si tito ng ng tawag dito, pambayad sa barako, at yung inahin na yon mga kaprobinsya is hati sila sa sa anak pa. So yan talaga mga kaprobinsya dito. So kung nagtutulong ka, yung iba kahit malayo yan So dito siya nagpapabulog kasi sabi niya kahit malayo, so yung sabi niya si tito din yung nagbigay ng ng pangkabuhayan niya. So tumutulong din siya na maibalik sa iba pa siya magpapabulog mga kaprobinsya, sa iba pa siya magbabayad ng biik. So dito na lang. Kahit pa paano mga kaprobinsya, ang mga tao talaga, yan talaga yung mga tao na makikita mo talaga na kung tinutulungan mo sila mga kaprobinsya is nagtutulong din sila sa iyo. Ganyan din yung ng mga tao kasi meron din kasi yung iba, meron ding kapag hindi niya gusto na mga ganyan, like mga pumupunta dito na mag-aalaga ng biik or palalakihin. So sinasabihan ko si tito kasi yung mga mga tao dito, yan din yung kanilang yung kanilang ugali na kapag tinulungan mo sila is bumabalik talaga sila, tumutulong talaga sila sa iyo kapag ganyan din yung ginawa mo sa kanila. So yan mga kaprobinsya, nakakatulong tayo dito sa mga farmers na walang kayang bumili ng biik, at meron din silang mapagkukunan ng kanilang araw-araw na pagkain kapag magbenta na nila yung biik. So ayan mga kaprobinsya, yung nagpapabulog na yan mga kaprobinsya is 8 yung kanyang yung kanyang anak. Yung mga biik na yun na benta is yan yung pinagawa nila ng kanilang bahay. So yan mga kaprobinsya, masaya din ako kahit papaano. Nakikita ko din na nagsabi siya sa akin si tito na yung biik na yon na anak ng mga ng mga inahin na yon is binenta nila at binili nila ng ng yero,
tapos yung plywood na paggawa ng kanilang bahay. So yan mga kaprobinsya, masaya tayo at nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit papaano. May mga pagsubok tayo na darating sa buhay natin, meron ding mga blessings. So yan na talaga ang buhay ng isang farmers, na wag tayong susuko. Kahit ano man ang mangyari, wag tayong susuko. Yan sabi ni Tito na hanggat buhay tayo, hanggat malakas tayo, may pag-asa tayo. Wag tayong mawalan ng pag-asa at panalig sa Panginoon. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!